Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po'y nagkakatipon ngayon upang ating papurihan ang Ama, pasalamatan sa mga biyayang pinagkalaw sa atin at mulit-muli dumulog ng ating mga minimiti at panalangin. Ipanalangin natin na nawa, katulad ni Bartimeos, lagi nating makita ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami, Kristo. Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalubong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, isulat mo sa anghel ng simbahan sa Sardis. Ito ang sinasabi ng may 7 Espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinalalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Gumising ka at pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo, nandi tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi paganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang mga aral na iyong narinig. Isagawa mo ang mga yaon. Pagsisihan mo talikda ng iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, paririyan kung gaya ng magnanakaw. Hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Gayunman, may ilan dyan sa Sardis na nag-iingat at napananatiling malinis ang kanilang damit. Kaya't magiging kasama ko silang nakasuot ng puti
sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay daramtanan din ng damit at hindi ko aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilanlin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Kung may pandinig kayo, dingginin niyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Isulat mo sa anghel ng simbahan sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang matapat at tunay na saksi, at siyang pinagmula ng lahat ng nilalang ng Diyos. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Maano sanang malamig ka o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay malahininga, hindi mainit ni malamig. Isusuka kita, sasabihin mo, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ngunit hindi mo malalamang ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad at bulag. Kaya nga ipinapayo kong bumili ka sa akin ng dinalisay na ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin ng puting damit upang matakpan ang nakahihiya mong kahubaran at ng gamot sa mata nang ikaw ay makakita. Tinuturuan ko at sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga magsikap ka. Pagsisihan mo talikdan ang iyong kasalanan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ang aking tinig at bubuksan ng pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking luklukan. Kung paanong ako'y nagtagumpay at nakaupo ngayon sa tabi ng aking Ama sa kanyang luklukan. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Luluklok ang nagtagumpay. Kasalo ko habang buhay. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Yung mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagawa'y naayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo. Sa lahat at bawat saglit, iyong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat na lumikha. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang, at kahit na anong gawi, hindi siya masusuhulan upang iyong walang salay, patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y nag-aani ng tagumpay. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Ang lahat po ay magsitayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Dooy may isang mayamang puno ng mga publikano na nagangalang Sakeo at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino siya. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuli ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Wika nila. Tumayo si Sakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahiyang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito, sapagat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Napakinggan po natin ang istorya ng pagbabagong buhay ng ni Sakeo. Ito po ay nagpapaalala sa atin na maaring ganito rin ang ating personal na istorya sa ating pagkakilala sa ating Panginoon Jesucristo. Ang Jericho po ay isang mayamang distrito sapagkat ito ay puno ng mga tanim na ang produkto ay tungkol sa pabango. Ito po ay malaki ang halaga sa panahon noon ng ating Panginoon Jesucristo. At gayon din, ito ay distrito na nagproproduce ng mga langis na ginagamit. It's either sa medicine o kaya ay sa mga pagkain. Kaya po ang Jericho ay napakayamang bayan. At dahil ito ay isang mayaman at maunlad na bayan, very challenging po dito ang pagiging isang publikano o tax collector. Sapagkat sila yung nagiging agents ng gobyerno para singilin ang parte ng mga tao sa pagbibigay sa gobyerno, yung mga tax. Ngayon, si Sakeo po ay isang publikano. At ang mga tao, ang tingin sa kanya ay makasalanan sapagkat sila yung nagtatakda ng presyo ng babayaran ng tax. It's up to them kung gaano kalaki ang kanilang sisingilin sapagkat sila yung tinatakda ng pamahalaan para sa ganitong gawain. Siya po ay mataas ang pwesto, puno ng mga publikano, pero hindi siya masaya. Ramdam niya na mayroong kulang sa kanyang buhay. At sino yung kulang sa kanyang buhay? Ang Diyos. Kaya po, nang malaman niyang darating ang ating Panginoon Jesucristo, ano po ang kanyang ginawa? Pinagsikapan niyang makita ang ating Panginoon Jesucristo. Merong effort upang makita, upang makilala ang ating Panginoong Jesucristo. Pagkatapos nito, umakyat pa siya sa isang puno ng sikomoro para lalong
makita ang Panginoon sapagkat siya po'y napakaliit. Hindi niya hinayaang matakluban siya ng mga tao upang makita ang ating Panginoon Kristo. At nang makita siya ng Panginoon, siya inanyayahan na bumaba at tumuloy sa bahay nila. At pagdating sa bahay, there was this promise and conversion. Kung ako po'y may nadayang sino man, ibabalik ko, isasauli ang lahat o kalahati ng aking ari-arian at ito'y sasauli ko kung ako'y mayroong nadayang sino man. So the story of Zacchaeus is a story of conversion, story of the love of God, the story of a lost soul finding God through his personal efforts. At maring ganito din po tayo. At ano po ang mga palatandaan? Katulad po ni Zacchaeus, baka tayo ay successful pero hindi tayo masaya. Katulad po ni Zacchaeus, we have the material things, pero baka hindi natin makita yung kahulugan nito sa ating buhay. Baka tulad ni Zacchaeus, we have attained our dreams, our plans in life, pero baka hindi rin tayo masaya katulad niya. So ano pong tinuturo sa atin ni Zacchaeus? Una, tayo po'y magnilay para malaman kung ano nga ba talagang kahulugan at anong estado ng ating buhay. Nakita po niya ito. He had reached the top place of his career and in his field sapagkat siya naging puno ng publikano pero hindi siya masaya. Kaya siya'y nagdadasal, siya'y nagdinilay, sino at ano ang kulang sa aking buhay. At the fruit of his prayer ay ang Diyos pala. Ang Diyos pala ay kulang sa aking buhay, kaya kahit marami na akong na-attain, marami na akong natanggap, hindi pa rin ako masaya, hindi pa rin ako fulfilling. Ikalawa, mayroong bunga yung pananalangin. Mayroong pagkilos yung kanayang pananalangin. At yun ay hanapin ang ating Panginoon Kristo. Hindi siya nahadlangan ng mga tao sapagkat maaring siya ay maliit. Hindi siya nahadlangan upang hindi makita si Jesus. Mayroong efforts. At ito rin po maaring paalala sa atin. Ano yung ating mga efforts para matagpuan ang presensya ng Diyos? Lalo tigit sa mga sakramento. Yung efforts natin na alisin ang pride, yung efforts natin na alisin ang ating kapalaluan at kayabangan upang tanggapin na tayo nagkamali, lalo tigit sa sakramento ng kumpisal. Gayun din, yung alisin yung pride at kapalaluan, kayabangan upang humingi ng tawad sa ating kapwa, sapagkat ito ang dapat nating gawin pagkatapos nating humingi ng tawad sa Diyos. At pangatlo po, katulad din sa kayo, dapat ay yung pangako ay tinutupad. Sabi niya, ibabalik ko po ang mga, kung ako may nadaya, ibabalik ko ang mga ito. Sana po sa ating pagbibigkas, pananalangin, lalo tigit ng mga panalangin, especially in the sacrament of confession, na tayo nagtitika na hindi na muling magkakasala, ay maging malinaw at maging makatotohanan at ganap sa ating buhay. May pagkilos, may pagsasabuhay, yung ating mga dinadasal, yung ating mga pinapangako sa Diyos. Upang katulad niya, mapakinggan natin sa ating Panginoon Kristo na darating din sa atin ang kaligtasan na ating hinihiling. Sa pagpapatuloy po ng ating misa, tayo po inaanyayahan ng Diyos sa halimbawa ni Zacchaeus, manalangin, magnilay, hanapin ng Diyos, magsisi, tumalikod sa pagkakasala, magbagong buhay upang matanggap natin ang kaligtasang dulot ng ating Panginoong Hesukristo.
Magsitayo na po ang lahat. Sa pagtatagpo ng Panginoon at ni Sakeo, nakita natin ang tunay na habag at pinakamatatag na pinagmumulan ng katarungan. Nananalangin tayo bilang mga makasalanan sa ngalan ng mga makasalanan. Ang ating panalangin, naway magpahayag ng panatag na tiwala sa banal na awa ng Diyos. Ang tugon, banal na awa, basbasan mo kami. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang simbahan, naway patuloy na tanggapin ang mga naghahangad ng kapatawaran at kapayapaan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang mga nagpapatakbo ng ating kalakalan at industriya naway maging mapagbigay at makatarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na awa, basbasan mo kami. Tayo naway maging handa sa pagsalubong sa Panginoon, anumang oras siya dumating sa ating buhay at bayan, siyang manahan sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makita na bahagi ng nakaliligtas na krus ni Kristo ang kanilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway gantimpalaan ng walang hanggang kaligayahan sa buhay ng mundong darating. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na awa, basbasan mo kami. Ama naming Diyos, punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong mapagligtas na tulong kapag kami ay magkasala at naway panatilihin mo kami sa iyong panagkalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, katambungan ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Melrey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na paikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay ilalong madagdagan,
ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.